Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat, ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipad, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Reverendo Padre Radsen Paragas, ang ating rektor at kura paroko, mga minamahal na paring sakramentino, mga kapatid na pari, mga diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga leader laiko, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Pinapatunayan ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon na humahanap ng paraan si Jesus upang palagiang maibigay ang sarili sa atin, upang lagi natin siyang maging kaugnay. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at hindi pa natapos dito. Naging tinapay pa para sa atin. Buhay pagbibigay ang naging buhay ni Jesus. Constant self-giving, constant availability for others. Hindi lang mga pisikal na gutom ang tinutugunan ni Jesus. Hindi lang tiyan o sikmura ang nagugutom, pati ang puso. We do not only hunger for food, our heart hungers for love, acceptance, relationships. Tinutugunan lahat ito ni Jesus. Ang mga nagugutom, binigyan niya ng tinapay.
ang ketungin na unti-unti nang naagnas ang katawan, tinapay ng paghihilom at pagpapagaling, ang nalulumbay at nalulungkot na babaeng Samaritana, tinapay ng pagtanggap. Sa mga makasalanan, tinapay ng pagpapatawad. Sa mga kinamumuhian ng lipunan, tinapay ng pakikisalo at pakikipagkaibigan. Sa balo ng nain, kay Martha at Maria na namatayan ng kapatid, tinapay ng pagmalasakit. Sa babaeng nahuling nakikiapid, tinapay ng bagong pag-asa at bagong buhay. Sa magnanakaw na namatay, kasama niya sa Kalbaryo, tinapay ng pakikipagkasundo, tinapay ng paraiso. Buhay pagbibigay ang naging buhay ni Jesus. Constant self-giving, constant availability for others. Humanap ng paraan upang palagiang maibigay ang sarili sa atin. Ngunit ang tanong, hinahayaan ba natin ang Diyos na magbigay buhay sa atin? Ano ba ang mga itinuturing nating nagbibigay buhay sa atin? Nakakalungkot na hindi si Jesus ang hinahayaan nating tumugon sa ating mga pangangailangan. Barkada, sugal, droga, pera, sex, panandaliang aliw ang madalian nating solusyon sa ating mga uhaw at gutom, ang kinakapitan natin. Hindi si Jesus. Siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Kung hahayaan natin siya talaga ang magbigay buhay sa atin. Kung siya ang kakapitan natin, kung hayaan nating manahan siya sa atin at tayo sa Kanya. Sabi nga ng mga martir ng Abyssinia, nang sila ay mahuling nagdiriwang ng misa at nakaamba ang ipapatay noong panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, ikamamatay namin kung walang Eucharistia. Kung ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin sa Eucharistia, tayo rin ay dapat magbigay ng sarili natin sa Kanya at sa ating kapwa. Ang layunin daw ng Eucharistia ay matulad at mahubog tayo kay Jesus na tinatanggap natin. Become what you receive and receive what you are. Ipinapaalala sa atin ng Eucharistia ang pananagutan natin sa mga dukha. Sabi nga ni San Juan Crisostomo, do you wish to honor the body of Christ? Do not ignore him when he is naked. Do not pay him homage in the temple clad in silk, only then to neglect him outside where he is cold and ill-clad. He who said, "This is my body," is the same who said, "You saw me hungry, and you gave me no food." And whatever you did to the least of my brothers, you did also to me. What good is it if the Eucharistic table is overloaded with golden chalices when your brother is dying in hunger? Start by satisfying his hunger, and then
with what is left, you may adorn the altar as well. Sa tuwing ipapakilala si Jesus, ipapakilala ni Jesus ang kanyang sarili at ang kanyang Ama, hinahamon niya tayong tularan siya at ang kanyang Ama. Hinahamon niya tayong makisalo sa buhay Diyos. Mapagpatawad at maawain ang Ama. Maging maawain at mapagpatawad din tayo. Si Jesus ang mabuting pastol. Maging mabuting pastol din tayo. Si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Tayo rin dapat magbigay buhay sa iba. Takot tayong magbigay dahil ang lagi nating tanong, ano ba ang mahihita ko diyan? May pakinabang ba ako diyan? Hinuhubog tayo ng lipunang materialistic na kwentahin lagi kung lugi ba o may tubo tayo sa bawat magbibigay tayo. Ayaw nating magbigay dahil baka hindi bumalik. Ayaw nating makibahagi dahil baka hindi patas ang laban. Ayaw nating magmahal dahil baka mahirap at masakit. Hinahamon tayo ng buhay ni Jesus na walang lugi sa pagbibigay at pagmamahal. May mga taong buhay pa, parang naghihingalo na dahil ayaw magbigay. Hindi ikinayayaman ng isang Kristiyano ang di niya pagbibigay. Dahil sa kanilang kasakiman, pagdaramot, isinasantabi nila si Jesus. Hindi nila hinayaan si Jesus na magbigay buhay sa kanila. Sa tuwing magkakatipon tayo sa Eucharistia tuwing linggo, tinatanggap natin si Kristo, ang pagkaing nagbibigay buhay. Hinahayaan ba nating si Jesus ang magdulot ng buhay sa atin? Tinutularan ba natin si Jesus sa kanyang pagbibigay ng sarili? Dahil kung si Jesus ang ituturing nating tinapay na nagbibigay buhay, kung si Jesus ang buhay natin, magiging katulad niya rin tayo. Tayo rin magiging tinapay na nagbibigay buhay sa iba. Maging panalangin din natin ang mga salita ng awit na tinapay ng buhay. Marapatin sa kapwa, maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Amen.